Ito ang mainit na balita ngayon kung saan mabilis na nagtitrending at pinag-uusapan sa buong social media. Marami ang nagulat sa sunod-sunod na pangyayaring yumanig sa mundo ng politika matapos isailalim sa kaso at arestuhin si Senator Rodante Marcoleta. Para sa kanyang mga taga-suporta, hindi ito ordinaryong usaping legal, kundi bahagi umano ng lumalalim na banggaan sa pagitan ng administrasyon at ng mga personalidad na hayagang kumukwestiyon sa mga pulisya ng pamahalaan at naninindigan sa panig ni Vice President Sara Duterte. Lalong uminit ang usapin ng igiit ng ilang taga-suporta ni Senator Marcoleta na isa siya sa iilang opisyal na matapang na humaharap at sumasagot sa mga argumento ng mga nagsusulong ng impeachment laban kay VP Sara. Dahil dito, may mga naniniwalang hindi simpleng pagkakataon ang mabilis na pag-usad ng kasong kinakaharap ng senador. Kasabay nito, naging viral din ang pahayag ni dating Cavite Representative Kiko Barzaga na nagsabing ang nangyari kay Marcoleta ay maaaring magbigay ng impresyon na tila may banggaan na rin sa pagitan ng Malacanang at ng Iglesia ni Cristo, isang pahayag na nagbukas ng panibagong diskusyon sa social media. Sa kabilang banda, wala pang opisyal na tugon ng Malacanang sa naturang komento at ang kaso laban kay Senator Marcoleta ay nananatiling nasa proseso ng hukuman kung saan umiira lang presumption of innocence hanggang sa mapatunayan ng anumang pananagutan. Ngunit ano nga ba ang tunay na pinagmulan ng kontrobersyang ito? May kaugnayan nga ba ang mga pangyayaring ito sa umiinit na usaping pampulitika? O isa lamang ba itong normal na proseso ng batas? Bakit marami ang nagsasabing habang papalapit ang mga susunod na laban sa politika, lalo ring tumitindi ang banggaan ng magkabilang kampo? Bago natin alamin ang buong detalye, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga pinakabagong balita at komentaryo. At ngayon, narito ang buong kwento at ang pananaw na hindi mo madalas marinig sa mainstream na talakayan. Ang ating pong butihing senador na si Senator Marcoleta, breaking news po, pinapaaresto na si Senator Marcoleta. Ang kaisa-isa po nating pag-asa na makikipagpatayan dyan po sa impeachment court para po magkaroon ng totoong bloodbath ay pinadadakip na po ng Sandigan Bayan. Napakabilis po ng pangyayari. Wala pong sinayang na panahon para po kay Senator Marcoleta. Talagang napakalupit na po. Ibang klase na po itong ginagawa sa atin. Habang ang mga tunay na magnanakaw, daang-daang bilyong piso, trilyong piso ang nawala sa kabang bayan. Patuloy po na laya, patuloy po na nagliliwaliw, patuloy po na nakikinabang sa mga pera natin, naliligo po ng kwarta. Ito po, ang tanging kasalanan po ni Senator Marcoleta ay ilantad itong mga pagnanakaw na ito. Siya po ang humaharap ngayon at siya po ay pinadadakip na. Kasalukuyan po, tinitignan ko po itong video. Dahil po ngayon, sa totoo, ito po ang katotohanan. Yung mga nag-iimbestiga, yung mga naglalantad ng pagnanakaw sa taong bayan, sila po ay nakalaya, sila po ay naliligo po sa kwarta na ninakaw po nila habang po ang mga naghabol po sa kanilang ninakaw na yaman, katulad po ni Senator Marcoleta at mga kasama niya si Mike Defensor. Sila po ay pinadadakip na. At ang malupit po nito, si Marcoleta po ay naroon po sa Sandigan Bayan ngayon para umattend po ng hearing. No? Hindi po natin alam kung palalabasin na po. Ito po, nakikita ko po ang video na pinalilibutan na po, marami na pong CIDG naroon na po sa labas ng kung saan pong opisina, naroon po si Senator Marcoleta sa Sandigan Bayan po mismo. Naroon na po siya. Ayan po. Sa Sandigan Bayan, bakit po nagpunta sa Sandigan Bayan? Dapat po yan ang ibabalita ko ngayon eh. Ang nakatakda ko pong ibalita, pinapabasura po motion to quash, no? Meron pong motion to quash si Senator Marcoleta para ipabasura po sa Sandigan Bayan yun pong kanyang kaso, yung gawa-gawa po sa kanyang kaso. Pero baliktad po. Imbes po na ibasura
yung gawa-gawang kaso laban po kay Senator Marcoleta. Dininay po ng Sandigang Bayan yung pagbabasura ng kanyang kaso. Sa halip po, nag-issue po ng warrant of arrest. At ngayon po, ay naroon po si Senator Marcoleta sa Sandigang Bayan. At ang malupit po nito, nag-aabang na po ang mga CIDG kung saan siya mismo, no? Kung saan po siya mismo ay pansamantala po na nasa opisina po ng Sandigang Bayan. Nakapaligod po ron sa opisina kung nasaan naroon si Senator Marcoleta. Naroon na po ang mga CIDG, PNP. Okay, sa mga nagsasabi po na hindi siya madadakip, naroon po siya sa Sandigang Bayan ngayon. Wala po siya sa Senado, wala po siya sa bahay. Kasi po, meron po siyang motion to quash. Nagpunta po siya sa Sandigan Bayan para po ipabasura yung kanyang kaso. Only to find out na pagdating po doon ay mayroon na pong desisyon agad-agad. No? Lunes pa lang po ngayon. Tandaan nyo po, unang araw po. Lunes po ngayon, unang araw po ng may opisina. Kailan po nila pinail yung kaso? Kung hindi po ako nagkakamali, Biyernes. Huling araw ng opisina, unang oras. Antindi po ng korte na to. Hindi man lang nagpalipas ng ilang oras. Talagang pagpasok, siguro kagahapon pa nakahanda yung lintik na warrant of arrest na yan. Okay, bakit po? No? Kinakailangan po nila na hindi po makadalo si Senator Marcoleta, no? Dahil po si Senator Marcoleta po ang isa po sa magiging defender, malakas pong didepensa at ipapakita po sa live po kung paano po wawalang hiyain itong mga kakampi sa Senado, babalahurain ito pong impeachment ni BP Sara. Ang tanong, ano po ang nangyayari sa mga tunay na magnanakaw? Aminado po sila, maging yung mga nag-aakusa po, no? Pati po yung mga nag-aakusa kay Senator Marcoleta, aminado po na ang pinag-uusapan nating pera ay hindi po perang nakaw. Hindi po ill-gotten wealth. Yan pong 75 million, yan pong 75 million na yan ay campaign contribution. Maliwanag po, campaign contribution. At yan po ay ginastos ni Senator Marcoleta diyan po sa kanyang kampanya. Lahat ng kandidato may campaign contribution. Ulitin ko po, lahat ng kandidato may campaign contribution. Hindi po yan illegal. Ang sinasabi po nila, hindi po diniklara sa salin, hindi po diniklara sa SOSE. Pero ito po ay nasabi na ng COMELEC na walang nilabag na batas si Marcoleta. So, eto na po, mga kapatid. Kumusta na po tayo lahat sa Pilipinas? Yung presidente po natin, nagsabi po na siya lang daw ang kumikilos para laban sa flood control. Dahil wala pong anomalya na flood control. Kayo pong mga hindi bayarang media. Hindi na po ako maglolo ko. Kayo pong mga bayarang media, lintik kayo. Nasaan kayo ngayon? Kayo pong mga bayarang media, hinahamon ko kayo. Sinasabi ninyo na lahat ng mga sinasabi ni BBM, nilalabas ninyo sa wala kayong double check. Magpakita kayo ngayon na may flood control, may scandal nung panahon ni Tatay Digong. Lahat ng sinasabi, ibinabalita nyo na parang totoo, wala na kayong fact check. O, ngayon, eto po, pati si Marcoleta, pinapakita nyo na pinalalabas yung kriminal. Ano ang patunay nyo na kriminal si Marcoleta? Magkano ang ninakaw ni Marcoleta? Wala kayong sinasabing ninakaw. Wala kahit isa na nagsasabing ninakaw. Bakit po? Bakit po yung mga magnanakaw ang hindi nyo ihulihin? Yun po ang sigaw ng taong bayan ngayon, Sandigan Bayan at lahat sa bagay ang Sandigan Bayan, kung ano lang po yung nakarating sa kanilang reklamo. Ang tanong po namin, kung sino man po yung nagsampa ng reklamo kay Marcoleta, bakit po ayaw ninyong idemanda at ipakulong yung mga totoong magnanakaw? Aminado si Marcos, mga hindi nahihiya yung mga magnanakaw sa flood control. Aminado po na maraming mga hindi pa rin nahihiya sa flood control. Bakit hindi nyo ipakulong? Aminado kayo na magnanakaw sila.
Yung mga umamin po magnanakaw sa flood control, state witness na po. Yung pong nag-iimbestiga sa flood control, alam naman natin kung ano po simula niyan eh. Ang simula po ng pagkagalit ninyo kay Marcoleta, dahil porsigido po siya. Porsigido po si Marcoleta na iporsu yung flood control. Ay, hindi pa pala. Galit na po kayo kay Marcoleta before. Alam nyo kung bakit kayo galit kay Marcoleta? Nung siya ay congressman pa lang. Congressman pa lang po si Marcoleta, galit na kayo. Bakit po? Bakit kayo galit na kay Marcoleta, congressman pa lang? Dahil congressman pa lang po si Marcoleta, siya lang po ang tanging congressman na nagtatanggol kay BP Sara nung siya po ay ginigipit sa House of Representatives. Grabe na po kayo. Yan po ang unang kasalanan ni Marcoleta. Hindi po siya magnanakaw. Wala pong binintang sa kanya kahit isa na magnanakaw siya. Tignan niyo po yung mga sinasabing kasalanan niya. Kung meron doon ng pagnanakaw, wala po. Ano po ang sinasabi? Tumanggap siya ng campaign contribution. Pucha, tumanggap ng campaign contribution? Kailan pa po? Kailan pa po naging masama ang campaign contribution? Lahat ng nangampanya, lahat po ng tumakbo. Gustong-gusto po yan. Mismo sila nagsasabi, bawal magregalo sa mga public official maliban na lamang sa campaign contribution. Kailan po naging mali ang campaign contribution? Kung ang pagbibigay mo ay may kapalit. Tingnan niyo po, kung yan po ang batayan natin ng pagkakaso, eto po, ayon kay Mike Defensor, public daw to, public documents daw ito. Ayon kay Defensor, si Mel Robles, General Manager ng PCSO, nagbigay ng 30 million. Ngayon po, General Manager. Si Laurel Chu, nagbigay ng 30 million. Ngayon po, Department of Agriculture Secretary. Si Lagdameo, nagbigay ng 200 million mahigit. Ngayon po ay Special Assistant to the President. Kay Marcoleta po, ano po ang nahita ng mga nagregalo kay Marcoleta ng campaign contribution? Kaso, kinasuhan po sila. So kung magiging stricto kayo, bakit walang kasalanan si Marcos na may tumanggap din ng mas malaking campaign contribution? At nilagay pa niya sa pwesto. Takan-takan na po kami. Matagal na po kami nagtataka. Kay BP Sara pa lang, confidential fund, pinasama ninyo. Pero bakit hindi nyo binubulat-lat yung ibang may confidential fund? Yan po yung tinatawag ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo na selective justice. Namimili po kayo, namimili po kayo ng gusto nyong kasuhan at tsaka nyo sasampahan ng kaso ng gawa-gawang kwento. Dapat po ang kinakasuhan yung mga magnanakaw. Hindi po yung nag-iimbestiga ng magnanakaw. Si Marcoleta, pangalawang kasalanan niya, una niyang kasalanan, walang nagtatanggol na congressman kay BP Sara. Siya lang. Tinanggalan siya ng lahat ng komite. Hindi pa rin po nadala. Si Marcoleta, nanalong senador. Ngayon nung naging senador, nag-imbestiga ng mga magnanakaw. Yan ang hindi na nila patatawarin. Yung sila na yung iniimbestigahan. Kaya ito pong ginawa nila kay Marcoleta, pagpapadakip. Ngayon po, wala pa tayong balita kung dinakip na. Kasi po, nasa Sandigan Bayan siya kanina at pinalibutan na po yung opisina kung saan naroon si Marcoleta. Pinalibutan na po ng CIDG. Alam niyo po, wala na po yung mga impeachment na yan. Alam na po natin na palabas yan. Wala naman sila talagang ebidensya. Ang ebidensya nila si Mary Grace Piatos, ang ebidensya nila BIR box na pare-pareho pong walang katotoran, wala pong papakita na kaso, hindi po magnanakaw si BP Sara. Kung sino po yung mga magnanakaw, yung mga alalay po, yung mga tuta po na magnanakaw, sila po ang nag-prosecute kay BP Sara. Grabe. Grabe na po to. Naglabas ang Sandigan Bayan 3rd Division ng warrant of arrest laban kay Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng kinakaharap nitong kasong plunder.
Plunder po pala yun. Plunder po pala ang tawag. Pag nag-iimbestiga ka ng mga magnanakaw, plunder po pala yun. Yan po mga prosecutor na yan. Lahat po yan pinangalanan. Kung hindi man lahat, majority ng prosecutor sa prosecuting team na congressman, pinangalanan po na tumatanggap ng maleta. Kaya po sila porsigido na matanggal sa pwesto si BP Sara. Alam ko po, pwede po nilang gawin yan dahil marami pong hudas dyan sa Senado. Huhudasin lang po tayo ng mga senador na yan. Kita nyo? Kapwa nila senador, dehin bokeki. Anong uri ka ng Senate President? Gatchal yan. Wala kang pakialam. Mga senador na tauhan mo, hindi mo man lang maipagtanggol. Kaya po, ganyan po mangyayari. Huhudasin lang po tayo ng mga yan. Kaya dapat ngayon pa lang po, ihanda na po natin si Baste. Kung sakali po na magtagumpay sila sa panghuhudas at hindi po makatakbo si BP Sara, dapat mayroon tayong pambato na isa pang Duterte. Yan lang po magkakaroon ng katarungan. At kahit po nakakulong si Marcoleta, karapat dapat po siya na ikampanya bilang Vice President kung yan po ang kagustuhan ni Sara Duterte. Hindi na po kinakailangan natin ng kung ano-ano lang. Kinakailangan po natin straight po tayo, straightan po tayo. Kasi po, pagka po nang hina tayo, pinakulong na nila si Marcoleta, si BP Sara malamang ma-convict at hayaan na lang natin sila tumakbo. Kawawa po ang taong bayan. Tinitiyak ko po sa inyo, makukulong si Senator Marcoleta ngayon dahil nakapalibot na po yung CIDG dun sa kwarto kung nasan siya ngayon. May warrant of arrest, naroon siya sa Sandigan Bayan. Wala pong kamalay-malay ang mama. Pumunta siya ron, alam niyo po kung anong ginagawa ni Senator Marcoleta dun sa Sandigan Bayan? Pinapabasura niya po yung kinaso sa kanya. Tapos meron pala na siyang warrant of arrest. Talagang tapos bubusugin lang tayo sa pamamagitan po nitong mga talipandas na mga hindi bayarang media. Wala man lang nag-check sa inyo sa mga sinasabi ni bintang sa aming Pangulong Duterte. May skandal na raw nun. Hindi namin nabalitaan na may skandal. Kaya po tinawag na skandal, Mr. President. Pag tinawag pong skandal, na skandalo. Sa lahat ng skandal, hindi namin nabalitaan, may skandal pala. O, sige na. Yung mga gusto rito na ayaw nyo rito pala, wag na kayo rito. Hindi naman po ako nakikipagpalig sa ako po ay nagbablog lang. Kung kayo po, sabi ng mga ibang vlogger dito na parang gusto nyo sabihin, tumigil ka na ba dong? Sinabi niya ni Roque, sinabi niya may Harlika, hindi nyo po ako mapapatigil. Mga lintik kayo. Wala akong pakialam kung sino nagsabi na. Ito po ay sama ng loob namin bilang mga Duterte supporter. Anong pakialam ko na gusto nyo akong patigilin dahil sinabi na ng mga sikat na vlogger? Wala akong pakialam sa inyo. Wala kayong paggalang eh. Pupunta kayo rito para sabihin ninyo sa amin na anong gusto nyo? Manahimik na ako dahil may nagsalita ng mga sikat? Wala akong pakialam. Ito ay masama ang loob namin. Ang sinasabi namin, yung mga magnanakaw, nakalaya ngayon. Ngayon, kung sinabi na nila yan, ano po magagawa ko? Huwag nyo po akong pigilan. Sinabi niya ni ganun, sinabi. Ano pa kailan ko kung kahit sino magsabi? Wala ba akong karapatang mag-vlog? Vlogger po ako. Lente kayo. Pasok kayo ng pasok ng mga... Huwag nyo po akong i-menos dito. Kung hindi po kayo nahuhusayan sa akin, lumayas na kayo rito. Isisingit nyo pa yung nagluluksa ng mamamayang Pilipino. May impeachment court, isasalang nila sa gawa-gawang kwento si BP Sara, ipapakulong nila si Marcoleta. Ang concern ninyo, napaliwanag na ni Roque, nasabi na ni Grabe kayo. Kung wala kayong kabilib-bilib sa akin, yung dalawa na nagsasabi ng kung sino-sinong vlogger,
Labas na muna kayo rito. Opo, kupal po ako. Wag niyo po ako minosin. Dalawa po ang isasalang sa mga leader namin ngayon. Kung ano-anong mga ipapasok niyo, okay? Ayan, sa kasawiang palad, naroon po sa loob si Senator Marcoleta. Maghihintay po tayo ng mga bagong sitwasyon kasi naka-hook tayo rito sa mga live na pangyayari. Oy, plunderer, hindi mo alam ang meaning ng plunderer. Kinakailangan po sa kalinawan po natin. Kape muna, Boss Bad, saya mo mga haters na yan, mga kupal yan. Okay. Ipaliwanag po natin sa mga nagsasabi po na plunderer si Marcoleta. Ano po, isa-isahin po natin. Isa munang eto. May pumasok pong balita rito. Nakakatawa po. Ito. Okay. Hindi ako pagbalita. Okay, ito po. Baka magulat po kayo. Mas malaki pa po to. Mas breaking news pa po to sa balita na si Senator Marcoleta ay may warrant of arrest na. Okay. Senator Lito Lapid, nagsalita na po. Sabi ni Senator Lapid, makikinig lang ako. Ready na ako. Oh, ready na raw siya. Aliw ka talaga, Senator Lapid eh. Ganito seryoso kami. Pinatatawa mo kami. Ready na raw po si Senator Lapid. Okay. Ito po ang pinaka-latest na po. Alam nyo naman tayo. Just in. Ito na po. Kapapasok, mas mainit pa po sa sinabi ni Lito Lapid. Mas mainit pa po to. Sabi po rito, ito po ang pinaka-latest. Authorities serve an arrest warrant against Senator Rodante Marcoleta, who appeared before Sandigan Bayan today, July 6, as proceedings related to plunder case move forward. Further details, ayan po, naserban na po ng warrant of arrest. The charges and court proceedings are expected as the case develops. Ayan. Na-aresto na po si Senator Rodante Marcoleta. Hindi na po arrest warrant lang. Kanina po binabalita natin, habang binabalita po natin to, na may warrant of arrest na po si Senator Marcoleta. Ito po, balita po ng Daily Tribune. Senator Rodante Marcoleta arrested. Na-aresto na po si Senator Marcoleta. Ganun po kabilis. Yun pong pag-aresto kay Senator Marcoleta. Nakakalungkot. Kanina po, nung sa Sandigan Bayan po kasi siya. Nung ako po ay magsisimulang mag-vlog kanina, bago tayo magsimula, 26 minutes ago, ang ibabalita ko po, nagpunta si Senator Marcoleta doon po sa Sandigan Bayan para po ipabasura yung kanyang kaso. Habang po ako ay naghahanda ng gumagawa po ng thumbnail, bigla pong lumabas po yung balita na may warrant of arrest na si Senator Marcoleta. At habang ngayon po, ika-26 minute ng ating talakayan, ayan po, sinabi po dito ng Daily Tribune just in, na aresto na po si Senator Marcoleta. Teka lang po, pasensya na po kayo. Kinakailangan ko lang pong uminom ng tubig.
Arestado na po. Hindi na po may warrant of arrest lang. Arestado na po si Senator Marcoleta. Kuha lang po ako ng tubig. At nanginginig ako sa galit. Linsik na yan. Okay. Wala pa pong detalye. Kapapasok lang po. Ang una po nagbalita, Daily Tribune, Senator Rodante Marcoleta arrested in connection with plunder case. Yan na po ang ating nakakasama po ng loob. Habang po mga tayo ay naghanda para sa impeachment trial ni BP Sara, nangyari po to yung pag-aresto kay Senator Marcoleta na hindi man lang nagpalipas ng isang araw. Hindi man lang po nagpalipas ng oras. Ngayon po, arestado na siya. Ito po, mas detalyado po. Kasi habang ano po na ina-update ko po kayo. Ito po, yung abogado po ni Senator Marcoleta, sumurrender po si Senator Marcoleta. Pakinggan po natin yung pahayag ng kanyang abogado sa pag-surrender. Ay, pwede to, PTV4 to eh. Mula po sa PTV4. Hindi pa po natin tong hindi ko pa po naririnig din to. Pakinggan po natin. Ay, hindi ako sigurado kung PTV4 to. He was here today. It was an act of good faith, and it's in effect a surrender to the jurisdiction of this nation. Sure, what's your name po for the record? Okay. Ayon po dito, sumurrender po. Yan. Act of good faith. Sumurrender po sa proper authority si Senator Marcoleta. Ito po yung sinasabi po niya na hindi po siya, si Senator Marcoleta po ay hindi magre-resist. Siya po ay kusang susuko. Ayan po, lawyer on Marcoleta surrender, act of good faith, no? Sumurrender po si Senator Marcoleta out of good faith. Senator Marcoleta's legal counsel said in his client voluntarily surrendered before the Sandigan Bayan 3rd Division, calling it an act of good faith. Yan na po. Marcoleta remains inside the Sandigan Bayan courtroom and is set to be transferred to the Quezon City Jail in Payatas following his arrest in connection with this plunder case. Ito na po ang latest. Ayan na po. Dumating na rin po si Secretary of Interior and Local Government John Vic Remulla para po sa mga photo ops dito po sa voluntaring pag-surrender. Sumurrender na po si Senator Marcoleta. No? Sana po wag niyo naman pong babuin. Siya po ay nakatakda pong ilipat ngayon. Ito po ang mga pangyayari, no? Sumurrender na po Senator Marcoleta out of good faith. At siya po ay nakatakda po. Yan, hinintay si John Vic Remulla para siya siguro yung magdadala dito kay Senator Marcoleta. Tandaan nyo po yung mga pangalan na yan. Sila po ang gustong-gusto na makulong to si Senator Marcoleta. Out of good faith. Katulad po, mga kapatid, mag-likes po kayo. Nakakasama po ng loob. Tayo po ay i-relax po natin ang ating mga sarili. Okay, ang bilis po ng pangyari. Nagsimula po ako kanina, 33 minutes ago. Ang ibabalita ko lang po sana ay nagpunta po sa Sandigan Bayan si Senator Marcoleta para po ipabasura yung kanyang kaso.
Tapos po, habang naroon siya, naglabas po yung Sandigan Bayan, ibinasura po yung apila ni, hindi po umapila, ibinasura po yung pagpapabasura ni, dininay po pala, denied, no, yung motion to quash o pagpapabasura ng kanyang kaso. Ang malupit po, naglabas po, ngayon lang din, yung Sandigan Bayan, naglabas po ng warrant of arrest. Dahil po may warrant of arrest na, hindi na po nakalabas si Senator Marcoleta sa Sandigan Bayan. Pinalibutan na po siya ng mga CIDG. Ito po, nakikita po natin. CIDG at mga pulis. Yan po. Pagkatapos po, lumabas po ang abogado ni Senator Marcoleta at nagsabi po na kusang loob na sumurrender si Senator Marcoleta. Wala pong naganap na kaguluhan, wala pong naganap na madadramang tagpo. Sumuko na po si Senator Marcoleta sa CIDG, sa otoridad, sa Sandigan Bayan, at siya po ay hindi na po arrested soon. Sumuko na po. Mas mabilis pa po tayo ngayon dahil po tayo nakatutok. Nakatutok po tayo sa mga pangyayari ngayon. Ito po mga latest. Sumuko na po. At saan po dadalhin si Senator Marcoleta? Hinihintay po natin. Dumating na po sa loob si DILG Secretary John Vic Remulla. At tayo po ay anytime ay ine-expect po natin na dadalhin na po sa Payatas, Quezon City Jail. Payatas, Quezon City. Ito pong si Senator Rodante Marcoleta.